Luffy pinabagsak na si Loki. Bali nagumpisa nga itong chapter 1143 sa pagsunod ni Saul sa mga batang giants na ipinakitang nag-i-sleepwalk. Naguguluhan pa nga rin itong si Saul sa nangyayari sa mga batang ito. Hanggang sa biglangang nag-warning si Robin na mag-ingat daw si Saul na hawakan itong mga batang giants. Since ito nga daw yung nabanggit sa kanila ng isang teacher. Pero dahil nga sa pag-aalala para sa mga bata, sinubukan pa nga ring hawakan ni Saul itong isa sa kanila. At nagresulta nga ito sa pagkakatusok ni Saul sa isang invisible na tinik na nakabalot sa batang giant na hinawakan niya. Nasaktan nga si Saul sa mga tinik na to, pero hindi nga ito makita ng iba. Kaya naman nagtataka nga sila kung ano daw ba ang nangyari kay Saul. Hanggang sa biglangang ipinakita itong si Ange na nire-report na ang sitwasyon nila ngayon sa grupo nila Brogy at Dory. Ipinaalam nga ni Ange yung nangyayaring kakaiba sa mga batang giants, same as sa mga halimaw na nagpakita ngayon sa Walrus School. Nung marinig nga nila Nami itong report na to, ipinakitang nag-aalala sila. Si Harul naman nung marinig itong balita na to, bigla nga siyang nag-alala dahil yung great granddaughter niya daw nasa Walrus School ngayon. Kasabay nga nito yung isa pang gulo na nangyayari sa Underworld dahil may nakita nga silang sunog dito. Kaya naman itong fire brigade nga ng Elbaf dali-dali nang pumunta sa pinagmumulan ng sunog. Pero habang lumilipad nga papunta sa lokasyon ng sunog, bigla na lang may umatake sa barko nila. At ito nga yung Droger, yung isa sa mga halimaw na nakita nating sinamon in last chapter. Hinampas nga nito yung barko ng fire brigade. At itong scene nga na to nakita mismo ng mga giants sa malayo. Sa kabilang banda naman napunta tayo sa mga Holy Night. Dito nga ipinakitang kumakain sila. Si Saint Summers nga natatawa sa naging reaksyon ni Saul nung tamaan ito ng mga tinik niya. At yes, ni-reveal nga na devil fruit powers pala ito ni Saint Summers. Nakakain nga daw siya ng thorn fruit. Bali inexplain nga ni Summers itong kakayanan ng devil fruit niya. At related nga daw ito sa love. The more daw na love ng isang tao yung biktima niya, mas masakit na thorn daw ang dadamage sa hawak neto. Hanggang sa tinanong na nga ni Saint Gillingham si Ganku kung saang ruta daw ba niya papalakarin itong mga batang giant. So ini-intend nga ni Ganku na padaanin itong mga bata papunta sa Western Village. Since sa gilid nga daw neto may mga ocean clouds. Nung marinig nga ito ni Summers natuwa siya. Since napaka-vulnerable nga daw ng mga batang giants sa lugar na to dahil magiging nasa center daw sila. Hanggang sa biglangang sumingit itong si Saint Gillingham at sinabing wala na daw silang asin. Kaya naman biglangang nag-isip itong si Summers ng asin at nakatulog. Gamit nga yung devil fruit powers na itong si Saint Gillingham, kinuha niya itong asin sa panaginip ni Summers. Ni-reveal nga na yung devil fruit pala na taglay na itong si Saint Gillingham yung dragon fruit model Kirin. Hanggang sa ginising na nga niya ulit itong si Summers. Nilinaw nga ni Summers na ito rin daw yung powers na ginamit ni Gillingham para isamon naman itong mga halimaw sa Walrus School. Dagdag naman ni Gillingham na kung matapos na daw itong misyon nila na kidnapin itong mga batang giants sa Elbaf, dito na nga daw matatapos ang misyon nila. Makakabalik na nga daw sila ng Merijoa. Nung marinig nga ito ni Summers, nagulat siya. Since madali nga lang daw itong gagawin nila. Kaya naman binara nga siya ni Ganku at sinabing wag daw netong ibababa yung guard niya dahil panigurado daw hindi magiging madali itong misyon nila, lalo na at may nakita daw siyang barko ng mga pirata sa di kalayuan. At yes, ito nga daw yung barko ng Straw Hat Pirates. Nandito nga daw ngayon sa Elbaf yung emperor na si Luffy. Sa kabilang banda naman napansin nga nila na itong mga batang giants naglalakad malapit sa sunog at binrush off nga lang ito ni Summers. Sinabi nga niya na kung mamatay daw itong mga batang giants ayos lang dahil meron pa nga daw isang batch ng mga batang giants ang pwede nilang palakarin anytime.
Speaking of sunog, alam naman natin na ang nag-cause neto itong si Loki. Kaya naman mapunta nga tayo sa kanya. Dito nga galit pa rin nagsasalita si Loki. Sinasabi nga niya na wala daw ang kahit na sino sa mga kaharap niya ang kayang pumigil sa kanya. Ni isa nga daw sa mga ito walang makakabuhat sa Ragnir. Nabanggit naman ni Gerd na hindi daw nila hayaang magkaroon pa ng maraming biktima itong si Loki. Which is sinagot nga siya ni Loki at sinabing kumakalat na daw yung ginawa niyang apoy. Kaya naman ang pagpipilian na nga lang daw nila it's either pakawalan siya o papatayin niya daw ang lahat ng giants sa Elbaf. Hanggang sa nung oras nga nasasagutin na ni Harudin si Loki, bigla siyang sinabihan ni Zoro na wag daw siyang magpapaloko dito. Bali nagtaka nga itong si Harudin sa sinabi ni Zoro at dito ipinakita na nga ni Luffy kung bakit. Bigla ngang tumalon si Luffy at nagready ng isang atake. Nung makita nga ito nila Harudin nagulat sila at nag-alala. Bago pa nga tumama itong atake ni Luffy alam na ni Loki ang kahihinatnan niya. At yes, gamit nga itong arm balloon na atake sinuntok ni Luffy si Loki sa sikmura. Nagresulta nga ito sa pagbagsak ni Loki. Nung makita nga ito ni Zoro alam niya na nag-aagaw buhay na ngayon itong si Loki. Nice try nga daw ika ni Zoro. Panigurado daw nagpaplanong tumakas itong si Loki sa safe na lugar kung sakali man at pinakawalan nila siya. At dahil nga sa naubos na yung dugo ni Loki mukhang hindi rin daw ito magtatagumpay sa pagtakas. Kaya naman bahala na nga daw sila Harudin kung gagamutin daw nila si Loki o hindi. Pero salungat nga dito yung nasa isip ni Luffy. Para sa kanya nga may unfinished business pa daw sila ni Loki. Kaya naman ni-request nga ni Luffy kay Harudin na gamutin at buhayin daw nila si Loki. Wala nga daw pake si Luffy kung anong klaseng nilalang si Loki. Basta ayaw daw niyang makita itong mamatay. At dito ipinakita na ngang sinasalinan ng dugo ni Gerd si Loki. Kailangan nga daw ng at least ilang buwan para mag full recover yung katawan netong si Loki. Dagdag pa nga ni Gerd na kung seryoso daw talaga silang gamutin itong si Loki, dapat daw na hindi ito dito nagpapahinga. Bagkos sa village nila. Pero dahil nga daw sa hatred ng mga giants kay Loki, baka kung dalhin daw nila ito doon, pwede daw silang ma-execute. At dito nakita na nga nating nakaupo si Luffy sa mga sungay ni Loki. Kinumend nga niya itong sungay na to. Nabanggit naman ni Harudin na ito daw yung marka ng pagiging ancient giant ni Loki. Similar nga daw ito sa tatay nilang si King Herald. At dito nagkaroon na nga ng flashback nila Harudin at Loki nung kabataan nila. Ipinakita nga na gustong magkasundo ni King Herald etong sila Loki at Harudin bilang magkapatid. Pero taliwas nga dito yung mindset ni Loki. Lagi nga niyang binubuli etong si Harudin at tinatanggi niya ito bilang kapatid niya. Hindi nga niya tanggap na mahina itong si Harudin. Kaya naman nagresulta nga ito sa lagi nilang pag-aaway. At nung maalala nga ni Harudin yung pangmamaliit ni Loki sa nanay niya, dito na nga siya na trigger. Gamit nga itong hawak niyang palakol, hahampasin niya na dapat itong si Loki. Pero bigla ngang nagising at nagsalita itong si Loki. Sinabi nga niya na sige, hindi kita pipigilan. Since matatanda naman na daw sila, ayaw na nga daw ng drama ni Loki. Dagdag pa nga niya na wag daw sabihin ni Harudin na gaya rin daw siya ng lahat na iniisip na kaya daw niya pinatay yung tatay nila dahil lang sa mababaw na rason. Naniniwala nga daw si Loki na alam ni Harudin yung tinutukoy niyang rason na to. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1143. Bali as usual, sa susunod na video, dito na nga lang natin i-upload yung analysis video natin. Pag-uusapan nga natin sa video na to yung mga naganap sa chapter na to. Pati na yung maliliit na detalye na hindi nyo gaanong napansin. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. Bali sana nga na-enjoy nyo itong latest chapter ng manga. So yun lang, peace!